Habang nakatayo sa harapan nila ang Blood Queen, sinabi sa kanya ng lalaki na ang zombie ay buhay pa rin kahit na matapos ang 1,000 taon. Siya ay masigla pa rin gaya ng dati. Ngunit sa ilang kadahilanan, pagkatapos niyang lipulin ang sibilisasyon ng tao noong nakaraang pagkakataon, nakipaghalo siya sa mga tao at nagsimula pang ang itayo ang kanyang angkan. Sinabihan ng dalaga ang Blood Queen na mag-ingat habang tinutulungan siya nito. Naging seryoso ang mga mata ng Blood Queen nang maalala niya ang zombie. Sigurado siyang hindi na siya magpapatalo ulit sa kanya. Ito ay isang maaraw na araw sa Guangzhou Province Academy Headquarters. Si zombie ay humihigop ng kanyang masarap na kape nang may tumawag sa kanya. Maraming tao ang nagkukumpulan sa loob ng headquarters. Isang lalaki ang sumisigaw habang pinipigilan siya ng mga doktor. Nagtanong si President Violet kung ano ang bagay na yun dahil hindi pa siya nakakita ng katulad nito, habang sinabi ni Lanky ay hindi rin ito mukhang zombie. Ayon sa database, miyembro siya ng exploration team mula sa sumunod na probinsya. Natagpuan siyang naghihintay sa North Pole at nawawala ngayon ang archaeology head ng kanilang probinsya, na kasama niya. Sinabi ng database na siya ay isang ordinaryong tao, ngunit nasugatan niya ang dalawa sa kanilang mga pangulo nang sinubukan nilang hulihin siya. Naisip ni Pangulong Violet na kailangan nilang mag-imbita ng isang propesyonal. Dumating ang sasakyan sa destinasyon. Lumabas ang zombie sa sasakyan. Binabati nila siya bilang kanilang presidente na si Zombie. Sa loob ng opisina, pumasok na si Zombie habang nakasunod ang isang sundalo, at maraming tao ang nakatingin sa kanya. May bumati sa kanya at nagunat ng kamay. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang presidente Ying mula sa Iron Club Academy. Tinanong ni President Ying kung siya ang nakahuli kay Professor Jamie. Sumagot si Zombie ng oo at nag-hello siya. Nilagpasan siya ng zombie. Napangiti si Ying, iniisip na isa lang sidekick ang zombie, habang masaya si Zombie na maaari na siyang makipagkamay sa mga tao at nasa kalagitnaan na siya ng kanyang layunin. Sinabi ng isa pang lalaki, na sa pagtingin pa lang sa kanya ay masasabi na niyang mahina siya, at nagtataka kung bakit ginawa siyang presidente, samantalang ang isa naman ay parang natatakot kay Zombie. Nagtatanong ang lalaki kung saan pumunta si Chief Gang. Nanginginig si Chief Gang, iniisip na kung alam niyang darating ang zombie ay nanatili na lang dapat siya sa bahay. May pinag-uusapan sila sa lab. Hiniling ng doktor kay Zombie na tingnan siya at tinanong kung nakikilala niya kung anong uri ng halimaw ito. Nakalimutan ni Zombie kung ilang taon na siya dahil inaasahan ng doktor na alam niya ito. Nakita ni Zombie na may mga kagat ang lalaki sa leeg at nagulat siya. Tinanong ni President Violet si Zombie kung ano ang nalaman niya. Biglang umungol ang lalaki at natahimik nang makita ang zombie. Sinabi ni Zombie na ito ay kawili-wili dahil nalaman niya na ito ay ginagawa ng Blood Tribe. Biglang kumislap ng maliwanag sa harap ng zombie, at ang mga tao sa paligid ay napawi ng malakas na hangin. Nanginginig ang lalaki habang nasa tabi niya ang zombie. Sinabi niya na pinapangako niya na uubusan niya ang kanyang mga kauri. Habang ang mga tao ay lumipad ng ang isang malakas na hangin mula kay zombie ay nagpalipad sa kanila. Nontog si President Ying sa pader at napa-array sa sakit. Tinatanong nila kung ano ang nangyari at bakit nagliwanag at may lumabas na malakas na hangin kay President Zombie. Si President Violet at Dawn ay tahimik habang nakayuko sa lupa. Ang zombie ay nagsalita na pinatay niya na ang bawat isa sa mga taong membro ng Blood Tribe. Ngunit ngayon ay naunawaan na niya at hiniling sa lalaki na sabihin sa kanya kung nasaan si Little Red, ang batang babae na gustong lasunin siya. Napaluha ang lalaki at sinabing wala siyang alam at kahapon lang siya naging vampira. Ang zombie ay naglalabas ng usok mula sa kanyang katawan. Si President Ying ay pawis na pawis at iniisip kung si zombie ba ay isang hamak lang na sidekick. Nagulat si Chief Gang dahil kung alam lang niya sana na pupunta si zombie, na dapat nanatili na lang siya sa bahay. Lumabas si Zombie sa lab. Tinanong nila siya kung ano ang nangyari at kung ano ang nalaman niya. Tinanong ni President Violet kung anong Blood Tribe ang sinasabi niya kanina. Ngunit sinabi ng zombie sa kanila na ang lahat ay dapat maging mas maingat sa mga susunod na mga araw. Seryoso ang mukha niya habang nag-iisip. Laking gulat nila Pangulong Violet at Dawn nang makita siyang seryoso. Sinabi sa kanila ni Zombie na nakalimutan niya ang sasabihin niya, at ang lahat ay nahulog sa lupa nang makaramdam ng pagkabigo.
sumisigaw si Pangulong Violet at nagtanong kung hindi ba maaaring gumana ng normal ang utak ni Zombie pagkatapos niyang bumalik sa kanyang normal na estado. Sinabi sa kanila ni Zombie na tiyak na maaalala niya ito sa susunod. Habang iniisip pa rin ni Pangulong Ying na, sa huli, ang zombie ay isa lang talagang sidekick. Napasulyap si Zombie sa likod niya at nagulat sila nang makita siyang nakatingin sa kanila. Sa kabilang banda, sinabi ng isang membro ng Blood Tribe sa kanilang reyna, na ito ang kanilang tahanan. Tinatanong nila kung ano ang iniisip niya. Parang naiinis ang Blood Queen. Napaupo sila sa gilid, nang biglang may gumolong na barya sa kanila. Nagtanong ang isang lalaki kung hindi ba nila pinamamahalaan ng maayos ng mga gobyerno, ang mga lungsod na nasa ilalim nila. Nagtataka siya kung bakit ang mga pulubi ito ay nasa lansangan pa din. Naiinis ang Blood Queen sa sinabi ng lalaki, kaya pinigilan siya ng dalaga, at sinabing huwag niyang patulan ang mababang tao na yan. Pinulot ng lalaki ang barya habang kumikinang ang kanyang mga mata, nang makita ang pera. Nainis ang Blood Queen sa kanya at nagsabi siyang bakit sila nag-abala pa na buhayin siya, gayong bumagsak na sila sa ganitong antas. Napaluha ang dalaga at sinabing hindi niya alam kung gaano kahirap ang naging buhay nila sa nakalipas na 1,000 taon. Noong ang Blood Queen na ginawang tuyong bangkay ng isang zombie, lahat sila ay walang nagawa kundi ang manood mula sa malayo. Pagkatapos nito, sinimulan niyang puksain ang kanilang tribo at upang mabuhay at makatakas mula sa kanyang mga kamay, kailangan nilang magpanggap na patay. At pagkatapos ay hindi sila nang ahas na ilantad ang kanilang sarili sa loob ng 1,000 taon sa ilalim ng banta ng mga zombie. Saan man sila naruroon, nagtatago sila sa abot ng kanilang makakaya mula sa mga tao at mga zombie. Sinabi niya sa reyna habang umiiyak na hindi sila umalis sa maliit na eskinita na ito sa loob ng 1,000 taon at si Lantling ay naging tanga na. Sinabi ng Blood Queen na wala itong silbi kahit binuhay pa nila siya. Hindi niya kayang labanan sa ngayon si Zombie, at kahit isang buhok sa katawan niya ay hindi niya kayang hawakan. Sinabi sa kanya ni Lantling na mali siya at binuhay nila siya dahil nakakuha sila ng kritikal na impormasyon kamakailan. Nakakita sila ng isang tao na makakatulong sa kanya na maging hindi magagapi. Sabi ng dalaga, totoo raw na matutulungan siya ng tao na maging napakalakas. Tinanong ng Blood Queen kung sino ito, at ipinakita sa kanya ni Lantling ang larawan ng lalaki, at sa kabilang banda, nagtipon sa punong tanggapan sila Zombie, Violet at President Ying. Ang mga siyentipiko ay nakagapos upang hindi sila makatakas. Nagtatanong si Zombie kung bakit hindi na lang nila siya patayin. Ipinaliwanag ni Pangulong Violet na hindi pa sila pwedeng patayin, unang-una, kailangan pa nilang hanapin ang lahat ng mga nakatagong eksperimento at pananaliksik na binalak niyang gamitin laban sa kanila. Pangalawa, marami siyang spy na nakatanim sa kanila at gusto nilang gamitin siya para mahuli silang lahat. Nagtatanong si Zombie kung paano kung makatakas siya. Humagalpak ng tawa si Pangulong Yang at sinabing imposible ito. Paano siya tatakbo kung nakakulong na siya ng ganoon? Sinabi ni Ying kay Zombie na dahil siya ang nakahuli sa kanya, maaari niya itong dalhin doon upang tingnan. Isa itong state-of-art na kulungan na espesyal na itinayo para sa kanya. Naghukay sila ng isang buong bundok at ang lalim neto ay mahigit 3,000 metro na mayroong 1,500 palapag at 100,000 armadong gwardya. Kahit na ang paggamit ng elevator ay aabutin ng 30 minuto mula sa itaas hanggang sa ibaba. Tapos yung mga rocket launcher, anti-aircraft guns, laser cannons at iba pa. At isang pangulo ang nagbabantay sa bawat 100 palapag, 30 pangulo at 2 pinuno ang nagbabantay sa lugar na ito. Napangiti si Ying at tinanong sila kung paano makakatakas ang bilanggo sa ganitong antas ng seguridad. Naglagay din sila ng bomba. At si Professor Jamie ay kasalukuyang nakatali sa detonator na bomba. Ang lakas ng pagsabog ay higit sa 10,000 tonelada ng TNT. Hanggat may lalapit sa kanya, sasabog ang bomba. Ipinagmamalaki ni Ying na kahit na may makalaya sa kanila, namamatay sila sa pagsabog. Bumaba man ang isang Diyos, ang makukuha lang niya ay isang bangkay. Ipinakita si Zombie na nagpapawis at kinakabahan sa mga sinabi ni Ying. Si Zombie, sa kanyang pangunahing estado, ay nakaramdam ng takot mula sa pagkakita sa mga mapanganib na aksyon ng mga tao. Samantala, pinapanood nila si Ying sa pamamagitan ng isang smartphone sa isang eskinita sa malayo.
Ang Blood Queen at ang kanyang mga tao ay nabigla nang marinig ang lahat ng mahigpit na seguridad na iyon. Nagagalit ang Blood Queen nang malaman na itinali ng mga tao ang lalaki sa isang bombang nagpapasabog sa sarili. Sinabi ni Ying kay Pangulong Violet na pumunta si Inspector Chen sa lungsod ni President Jiang para sa isang inspeksyon at tinanong kung hindi niya babalaan ang kanyang kasintahan. Naiinis si Pangulong Violet at nagtanong kung bakit niya ito sinasabi sa kanya. Sinabi ni Ying na sinabi ni Chief Gang kay Inspector Chen na nagtayo si President Zombie ng lungsod para sa mga zombie. Zombie man si President Zombie o hindi, wala siyang pakialam. Dahil ang malakas lang ang nakikilala ni Ying, tila naiinis sa kanya si President Violet. Sa isang mainit na araw sa bayan, masaya ang zombie na ang mga lungsod ng tao ay napakayaman habang naglalakad siya sa isang kalye. At sa kabilang banda, si Professor Jamie ay nakagapos sa isang self-detonating bomb, at may isang food server ang naglalakad sa labas ng kanilang kulungan. Napaluha ang bata sa pag-aakalang tapos na ang lahat para sa kanila. Determinado si Faye na makukuha niya ang mga genes ni Zombie. Tinanong niya kung ano ang sinasabi ni Faye dahil malapit na silang mamatay. Hindi sinabi ni Faye mula noong bago nila makuha ang lahat ng kanyang pananaliksik. Hinding-hindi nila siya papatayin gaya ng bago sila nahuli, at inutusan na niya ang mga tao nila na ipadala ang kanyang research data sa isang lugar na kahit siya ay hindi niya alam. Sinabi ni Faye na pagsisisihan nila ang pagpapanatiling buhay sa kanya. Ipinaliwanag ng bata na ang zombie ay masyadong malakas at tumigil na sila sa pag-uusap tungkol sa kung paano nila makukuha ang kanyang mga genes, at kahit na mayroon sila ng kanyang mga genes, halos imposible pa rin na makalikha ng isang bagay na mas malakas kaysa sa kanya. Sinabi ni Faye na ito ay simple lang, hanggat maaari silang makakuha ng isang malakas na sisidlan upang dalhin ang genes ng zombie, ito ay magiging mas madali. Sinabihan niya si Faye na huwag muna nilang pag-usapan iyon dahil may pinakamataas na seguridad ang lugar na ito, at dahil mga ordinaryong tao lang sila, nagtatanong siya kung paano sila dito makakatakas. Mukhang malalim ang iniisip ni Faye sa sinabi niya. Naglalakad ang server ng pagkain sa labas ng kanilang selda ng bilangguan. Nakatakda nang umalis ang robot nang maghahatid ng pagkain. Papalapit sa kanya ang robot. Pinapakain si Faye ng pagkain na dala nito. Nagulat siya nang makita ang kilos ni Faye. Ngumunguya si Faye sa kanyang pagkain. Patuloy niya itong inuya habang nasa loob ng lukab ng kanyang bibig. At makikitang may wiretap sa likod ng ngipin niya, tumahimik at nagseryoso si Faye saglit. Nagtatanong siya kung saan inilalagay ngayon ang bangkay ng haring zombie. Sinagot ng lalaki na ito ay gaganapin sa lab ni Dr. Yin sa ika-200 palapag. 2 pinuno ang nagbabantay dito ngayon. Sinabi ni Faye na mabuti at inutusan siyang sundin ang kanyang mga tagubilin at bantayan ng maayos ang kanilang sisidlan. Samantala, ang zombie ay naglalakad sa kalye. Napansin niyang may tumatawag sa phone niya. Sinabi ni Pangulong Violet kay Zombie na may dapat siyang malaman. Sinabi niya na si Pinunong Gang ay nagpahayag kay Inspector Chen tungkol kay Zombie at sinabi niya na si Zombie ay lumilikha ng isang lungsod para sa mga zombie. Sa ngayon, si Inspector Chen ay patungo na sa lungsod ng zombie, upang tingnan ito, at sinabihan siya na dapat umuwi na siya ngayon. Si Inspector Chen, ang auditor ng probinsya ni President Violet, at ang kanyang trabaho ay bantayan ang mga pamumuhay at pag-uugali ng mga presidente. Kapag nalaman niyang zombie ang isang zombie, agad siyang tatanggalin sa trabaho. Pinagpawisan si Zombie habang iniisip kung maniniwala si Inspector Chen kung sasabihin niyang tao siya. Si Pangulong Violet ay sumigaw sa kanya na huwag kumilos na parang ewan at hindi siya pupumante sa kanyang lungsod, dahil makikita nila ang lahat ng mga zombie na tumatakbo sa paligid. Sinabi niya kay Zombie na, mas alam niya kaysa sa iba, kung ano siya. Natahimik sandali si Zombie. Sumisigaw si Violet na nagsasabing, goodbye. Natarante si Zombie at hindi niya alam kung ano ang gagawin, napasigaw siya na katapusan na nila. Iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin ngayon at kung ano ang maaari niyang gawin. May naisip siya, at may nakita siyang make-up sa may bintana. Sa maliwanag na araw na iyon, dumating si Inspector Chen. Isang eroplanong patungo sa H-City ang inihanda para sa kanya. Sinabi ni Inspector Chen na ang isang taong may mahinang personalidad, ay hindi angkop na maging presidente at maghahanap siya ng dahilan para tanggalin ang taong zombie na ito. Sa isang lugar sa H-City,
ilan malalaking sasakyan ang nahuhulog sa kalangitan na parang umuulan, habang nakita ito ni Blackie at nabigla, nahulog lahat ng mga sasakyan sa harap ng gusali. Dumating ang zombie habang patuloy na bumabagsak ang mga sasakyan. Tinanong siya ni Blackie kung ano ang problema, at sinabi ni zombie na pupunta si Inspector Chen sa kanilang lungsod para sa isang inspection, at inutusan niya si Blackie na ipamahagi ang makeup at mabilis na ibalat kayo ang lahat, dahil kapag nalaman ni Inspector Chen na mga zombie sila, kukunin nila ang lungsod sa kanila. Nagulat si Blackie at inutusan kaagad na pumunta si Ago sa Area D at silang sa Area C. Sinabi niya sa kanila na kung ayaw nilang bumalik sa dati, dapat nilang baguhin ang kanilang mga ekspresyon sa mukha, habang binuhat ng kanilang kasama ang malaking sasakyan. Binubuhat nila ang lahat ng nahulog na sasakyan habang inutusang pumunta sa kanilang zone ng mabilis. Tinanong niya si Blackie kung gagana ba ito habang linalagyan niya ang sarili niya ng face powder. Sinabi ni Blackie na ang hari nilang si Zombie, ay may mga dahilan para gawin nila ito habang inilalagay niya ang contact lens. Ito ay isang magandang araw sa bayan, sumisigaw ang dalawang zombie sa harap ng gusali at sinasabi nila na sa ilalim ng utos ng kanilang kamahalang zombie, na lumapit sila dito at mag-claim ng isang set na make-up, kung ayaw nilang bumalik sa dating pamumuhay sa ilalim ng tulay. Tinanong ng batang zombie ang kanyang ina kung ano ang kanilang ginagawa. Ipinaliwanag ng ina na gusto ng hari na magpanggap sila bilang mga tao. Hiniling ng inang zombie na bigyan siya ng isang set at sinubukan niya kaagad ang make-up sa kanyang sarili. Sinabi din ng batang zombie sa kanyang ina na maaari din ba siyang mag-make-up. Sinabihan siya ng zombie na ina na maghintay muna habang nag-aayos pa siya, at ang bata ay nabigla nang makita ang kanyang ina na mukhang isang magandang tao. Bumalik na sa opisina ang mga kasama nila. Si Algo ay naglagay ng kolorete sa ibabaw ng kanyang maskara habang si Blackie ay mukhang isang cute na dalaga sa kanyang disguise. Laking gulat nila nang makita silang tapos na, at sinabi nila na ang pagbabalat kayo ni Algo ay walang masyadong pinagkaiba, ngunit sinabi niya sa kanila na manahimik kayo, kung gusto nyo pang mabuhay. Nagtatanong sila kung paano naman sila, habang may naisip si Blackie para sa kanila. Nagtataka si Blackie na dapat nakarating na dito si Inspector Chen, ngunit wala siyang nakikitang kung sino man. Sinabi ng dalawa na lahat sila ay nagtatrabaho para sa kanyang kamahalan at nagtaka kung bakit kailangan nilang kumilos bilang mga alagang hayop. Nagsalita si Blackie kung bakit sila nagrereklamo, mga alagang hayop naman talaga sila noong nabubuhay pa sila. At di nagtagal may nakita silang eroplano na lumilipad sa langit. Pinupuri ng lalaki si Inspector Chen sa pagiging matalino, na dahil napakatalinong plano ang pagsakay nila ng tren papunta sa H-City, ipinaliwanag ni Inspector Chen na napakaraming presidente sa lalawigan ng Guangzhou, kaya dapat ay maging maingat sila, dahil kung hindi, malalaman ng iba ang kanilang paglalakbay papunta dito, at idinagdag niya na ang pinakamahusay na paraan upang mag-imbestiga ng maayos ay ang, maiwasan ang mga taong nasa itaas at direktang suriin ang mga sibilyan. Sa ganitong paraan, makikita nila ang totoong mukha ng presidente ng Zombie City. Bumulong ang isang lalaki at tinanong siya kung bakit galit na galit si Inspector Chen kay President Zombie. Sinagot niya na mahina kasi si President Zombie at mayabang. Sinabi niya na maliban sa tagapangasiwa, mayroon bang magandang impresyon si Inspector Chen sa iba. Siya ay hindi kampi sa lahat maliban sa tagapangasiwa. Sinabihan siya ng lalaki na magsalita ng mahina. Dahil baka marinig siya ni Inspector Chen. Sinabi ni Inspector Chen na naririnig niya ito, at nagsalita siya na kung paano siya kakampi sa kanila. Ipinaliwanag niya na mula nang italaga ng tagapangasiwa ang kanyang autoridad, ang bawat random na pusa o aso mula sa kalye, ay maaaring nang maging isang pangulo ng isang lungsod. Ang isang tanging tulad ng Panginoong tagapangasiwa lang ang angkop para sa pamumuno ng sangkatauhan, at ibalik sila sa kanilang dating kaluwalhatian. Naniniwala si Inspector Chen na ang nangingibabaw na tagapagmana ay isang taong may aura ng dignidad lamang ang maaaring nilang maging kanilang pinuno. Sa kabilang banda, habang nasa opisina lang niya si Zombie na nakaupo at kumakain, sinabi sa kanila ni Inspector Chen na oras na para magsimulang magtrabaho, habang naglalakad sila patungo sa punong tanggapan ng zombie. Sinabi ng lalaki na napakatagal na noong huli niyang nakita ang Panginoong tagapangasiwa. Ang isa pang lalaki ay sumagot na ang Panginoong tagapangasiwa ay babalik lang kapag tapos na siyang maglakbay at maggalugad sa iba't ibang lugar.
Lumapag ang eroplano habang hinihintay ni Blackie at ng kanyang mga kasama si Inspector Chen na dumating. Sinabi ni Blackie na kakaiba ito at nagtataka kung bakit wala pa sila rito, dahil dapat dumating na si Inspector Chen ngayon. Sinabi ni Ogo na baka naantala sila, kaya dapat silang maghintay ng kaunti. Pumunta sila sa isang tindahan at nagtanong sa isang tao tungkol sa ilang bagay. Tinanong ng lalaki ang matanda kung bakit lahat ng produkto niya dito ay gawa sa itlog. Nagtataka ang matanda kung ano ang sinasabi ng lalaki at habang nakatalikod ito sa lalaki na kinakabahan. Akala ng lalaki ay isang bingi at bulag ang matanda. Ang isa pang lalaki ay nagtanong sa isa pang mamamayan tungkol sa kung paano niya ginawa ang anumang bagay-bagay, pagkatapos natanggapin ni Pangulong Zombie itong lungsod. Ang lalaki ay sumagot na ang kanilang hari ay napakabuti sa kanila. At hindi lamang ito, may mga libreng bahay pa silang matitirhan at nakakakuha ng mga libreng itlog bawat buwan, habang nakakaramdam ng kaba ito. Biglang bumagsak ang braso ng lalaki sa lupa, at hindi siya nakaimik. Nataranta ang interviewer at tila nabiglan nang makita ang braso sa sahig. Sa kanyang pagtataka, sinabi niya sa lalaki na nahulog ang kanyang braso, kinuha ng lalaki ang kanyang braso at agad itong tumakbo palayo, na nagsasabing sa tingin niya ay tinatawag na siya ng kanyang ina upang kumain ng hapunan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang braso ay isang prosthetic lamang at sinabihan ng lalaki na huwag pansinin. Naiwan ang lalaking tulala at nalilito sa nangyari. Sinabi ni Inspector Chen na walang sinumang tao ang matino sa buong lungsod na ito, dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga tao na kasing arte ng zombie. Siya ay talagang galit at nagtataka kung ang zombie na bastardo na iyon ay nagtayo ng isang lungsod para sa mga weirdo at baliw. Sinabi ni Inspector Chen sa kanila na i-record ito lahat, at para matanggal na nila si zombie sa kanyang posisyon, kaya agad nilang isinulat sa papel. Sa gitna ng isang magandang araw, tila nakayuko si President Zombie habang nakatingin sa labas ng bintana, kaya may nagtanong sa kanya kung ano ang problema niya, at tinanong ni Agu kung ano nangyayari. At ang sundalo ay sumagot na hindi rin niya alam, at nagsimulang kumilos ng ganoon si President Zombie pagkatapos niyang kumain ng kanyang pagkain. Laking gulat ni Agu nang marinig niya ang pag-ungol at pagsasalita ni President Zombie. Hinayla ni Agu ang kanyang kwelyo at tinanong kung may nilagay siyang kakaiba sa kanyang pagkain, ngunit sinabi ng lalaki na hindi niya alam dahil sinabi ng Pangulo na siya ay nagugutom, kaya gumawa sila ng maanghang na scrambled egg para sa kanya. Sinabi ni Agu na hindi ito mabuti, dahil ang hari ay hindi pwedeng kumain ng maanghang na piniritong itlog. Nagtatanong ang lalaki kung ano ang mangyayari kung makakain siya nito. Nakaupo si Zombie sa harap ng bintana. Tila nakangiti siya na may pananakot na tingin na parang may tinitingnan. Ipinaliwanag na ang sili ay isang stimulant sa hari, at siya ay mananatili sa kanyang berserk mode nang hindi bababa sa isang buwan. Habang sa kabilang banda, hinihintay pa rin ni Blackie at ng kanyang mga kasama si Inspector Chen na dumating. Sinagot ni Blackie ang telepono, at agad na sinabi ni Agu na, ang kanilang hari ay kumain ng maanghang na scrambled egg, at napagtanto nila ang sitwasyon ay hindi maganda. Nagulat si Blackie at sinabing na itapon na niya ang lahat ng mga sili, at sinabi ni Agu na hindi rin niya alam kung paano sila nito nakakuha, kaya tinanong niya kung ano ang kanilang gagawin sa ngayon. Walang kwenta sabi ni Blackie kahit tanungin siya nito dahil hindi rin niya alam ang gagawin. Tinanong niya si Blackie kung sa tingin niya ay hindi ba papatayin ng hari ang pangkat ng inspector habang pinagpapawisan siya sa kaba. Sumagot si Blackie na di ko rin alam. Noong araw ding iyon, sinabi sa kanila ni Inspector Chen na dapat silang pumunta sa iba, dahil wala nang ibang dapat inspeksyonin sa lugar na ito, at dapat silang tumingin sa ibang lugar. May napansin si Inspector Chen sa itaas, isang truck na pabagsak mula sa langit. Nahulog ang truck sa lupa at nasira ito, tinamaan si Inspector Chen ng maliliit na debris mula sa wasak na lupa. Dama po ang zombie sa truck at lumitaw sa harap nila. Nagulat si Inspector Chen at nagtaka tungkol sa truck na nahulog mula sa langit. Si zombie ay nasa kanyang berserk mode habang nakatingin sa kanila, nang may masamang tingin. Tinawag ni Zombie si Inspector Chen, at sinabing dadalhin niya siya ngayon sa isang city tour.